For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS Loan Penalty Condonation or yung mas kilalang Conso Loan. Ayan, pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ngayon guys, nasa SSS website na tayo. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password nyo. Then, click sign in. Ayan, nakapag-sign in na tayo. Nasa home na tayo. Then, dito, click nyo lang itong loans. Under ng loans, pagka-click nyo ng loans, ito yung lalabas. So, click nyo lang ulit yung loans. Pagka-click nyo ng loans, ito na yung lalabas na mapagpipilian. So, dito, click nyo lang itong pinakababa. Apply for Consolidated o Past Due Short-Term Member Loan with Condonation of Penalty Program. Ayan, so, click nyo yan. Then, dito na tayo sa Condonation o Penalty Program. Dito sa Conso Loan Information, makikita nyo dito yung Consolidated Loan Details ninyo. Dito sa Consolidated Loan guys, ito na yung pinagsamang principal at saka yung interest. Ayan, so 6,500 plus. And then yung condonable penalty is 10,600 plus. So ito yung nakaganda dito sa loan penalty condonation dahil dapat yung bayaran ko dito is 16,600 plus. Ayan, so yan yung lahat ng total guys ng loan ko. Kasama na dyan yung interest, penalty, at saka principal. So, ngayon dahil sasali tayo sa condonation, tatanggalin ni SSS yung penalty. So, yung penalty is ito yung 10,600 plus. And the consolidated loan is 6,000 plus. Yan yung interest at saka yung principal. So, yan na lang yung babayaran natin, yung consolidated loan. Dito naman sa B, sa list of qualified short-term member loans, makikita nyo dito yung loan type, salary. Then, kung kailan nag-loan, date granted, year 2002. Ayan, ang tagal na ng loan na ito. Ang niloan lamang niya is 12,000 pesos. Then, ang tumubo guys, sa condonable penalty na matitipid niya is 10,600 plus. Niloan lang niya is 12,000. Then, nagkaroon ng penalty na 10,600 dahil itong loan na ito ay noong 2002 pa lamang. Kaya ang laki ng tinubo niya, 10,600 plus. So, ito yung makukondon guys o tatanggalin ni SSS. Ayan, condonable penalty. Ayan, yan yung penalty niya, tatanggalin yan. Then, yung interest niya is, of course, babayaran pa din niya. Dito, ang interest ng niloan niya is 3,500 plus. Then, ang natira na lang sa loan niya na niloan niya nung 2002 na 12,000 is, ang natira na lang is 3,000 plus. Again, nag-loan siya ng 12,000 noong 2002. Ito ay salary loan. Then, nagkaroon ito ng interest na 3,500 plus. Then, ang natira sa 12,000 na loan niya nito is 3,000 na lamang ang natira. Kung kaya ito ay ipagtutotal yung interest na 3,500 plus the principal na 3,000 plus. Kaya naging 6,000 plus na yung total. So, ang babayaran na lang niya is the interest and the principal. Ito yung nakaganda dito sa condonation. Dapat ang bayaran niya is kasama yung penalty, interest, at saka yung principal. But dahil sa condonation na ito, tatanggalin na yung penalty. Ito, tatanggalin na. So, ang babayaran na lang niya is the interest at saka principal. Wala ng penalty. Dito naman sa preferred Conso Loan payment term, mamili kayo dito kung anong klaseng payment term yung gusto ninyo. Click nyo lang itong please select. Dito, pwede kayong mamili kung one-time payment ba or installment ba. But guys, take note na pag yung loan ninyo is below 5,000 pesos, automatic po yan is one-time payment. Hindi kayo pwedeng mamili ng installment pag once yung loan balance niyo is 5,000 below. But then, kung 5,000 pataas yung loan niyo, pwede kayong makapagpili ng installment term. Then, dito, piliin natin yung installment. Ayan, pag napili na natin yung installment, lalabas na agad yung preferred down payment at saka yung preferred payment term. Dito sa preferred down payment, click lang natin itong please select. Ayan guys, pwede kayong makapag down payment
from 10% up to 90%. Nasa inyo yan kung magkano nga ba yung kaya nyong i-down payment sa loan ninyo. Dito pipiliin ko 10%. Ayan, para hindi mabigat, 10% lang yung ida-down payment natin. And next is the preferred payment term. Click nyo lang itong please select. Then, ang mapagpilian lamang is 6 months. So, dito guys, depende yan sa loan amount ninyo. So, kung sobrang laki ng loan ninyo is may mapagpilian kayong 36 months, 48 months, 24 months, ayan. So, depende yan sa account ninyo at saka sa loan ninyo. Of course, kung malaki yung loan ninyo, marami kayong mapagpilian kung ilang years nyo babayaran yung loan ninyo. Dahil itong loan na ito is maliit lamang, nasa 6,000 plus lang siya. So, ang term na binigay ni SSS dito sa account na ito is 6 months lamang. Then, click na natin tong 6 months. Ayan, nakapili na tayo. 10% yung down payment na pili natin at saka 6 months yung payment term na napili natin. Make it sure na kaya ninyo yung pinili nyong percentage na down payment ninyo. Dahil pag once is hindi nyo yan mabayaran sa loob ng 30 days, magiging defaulted loan yan. And dito naman sa kabila, sa number of months, payment term, make it sure lang din na mapili nyo yung kaya ninyong payment terms. Para pagdating ng installment na kayo is kaya nyo naman mabayaran yung amount na yan. Then, scroll nyo lang pababa. Ito guys, dahil naka-color red yan, so ibig sabihin, kailangan yung basahin yan at intindihin yan. Dito, failure to pay the full amount within the approved term shall result to default. Ayan. Ito na yung sinasabi ko kanina na make it sure na yung pagbayad nyo is dapat mabayaran ninyo. Dahil dito guys, ito yung mga mangyayari. A defaulted console loan shall become due, undemandable, and must be paid in full without need for demand or notice. Unpaid defaulted console loan shall be deducted from the member's future benefit. Pag once na masumali kayo dito sa condonation na ito guys, and then pag once na hindi nyo nabayaran, ang kalalabasan nito is i-deduct ni SSS sa inyong maternity benefits, sa inyong sickness benefits, disability, retirement, kung ano pa man yan, i-deduct nila yung console loan ninyo sa future na parating na mga benefits ninyo. Then, member borrower with defaulted console loan account may avail of a new loan after 2 years from the date of console loan full payment. Ayan guys, medyo strict na din si SSS sa ngayon dahil pag once naging defaulted console loan na yung loan ninyo, after 2 years pa lang kayo makakapag-loan after ma-full payment yung loan ninyo. Ayan, so may parang parusa si SSS sa atin pag once na magiging defaulted console loan yung loan natin dahil hindi natin nasunod yung pagbabayad natin dito, magiging defaulted yan. So kahit na full payment na natin yung console loan natin, after 2 years pa tayo pwedeng makapag-loan ulit. Then next naman, dito na tayo sa consolidated loan. Dito makikita nyo kung magkano yung down payment ninyo. So ang down payment is 657.49 lamang. Then sa loob ng 30 days is kailangan nyo na ito mabayaran. Dahil ang due date niyan is November 2. At ang condonable penalty niyan is 1,000 plus. Yan yung penalty na tatanggalin pag once na makapagbayad kayo ng first down payment ninyo or 10% down payment. So, scroll nyo lang pababa. Dito naman tayo sa restructured loan or installment term. Dito, ito na lang yung natirang remaining loan amount, 5,900 plus. Then, ang monthly natin is magiging 1,000 plus. Then, sa loob lamang ng 6 months ito babayaran. First amortization month is December. Ayan, dyan makikita lahat ng mga details ninyo. Amortization due date is January 31, 2023. Sa huling amortization due date niya is June 30, 2023. So then take note guys, yung installment ninyo is may interest rate per annum pa rin yung 10%. Ayan, so itong natirang loan natin, tutubuan pa rin yan ni SSS ng 10% per annum. Then, ito yung condonable penalty niya. So, ito yung matatanggal na penalty niya pag once na pag nabayaran nyo na itong remaining loan amount. So, ipagtotal mo tong condonable penalty dito, sa dito. So, ito yung 10,000 dito sa taas. Condonable penalty. Click nyo na itong may box sa baba.
Click nyo yung box, then lalabas na yung ganito. Basahin nyo dito guys yung mga dapat nyong basahin. Ito yung mga terms and conditions ni SSS, and then nandito din yung mga about sa loan renewal. Ayan, lahat-lahat. So, after nyo yan ma-scroll sa pinakababa, scroll nyo lang pataas din ulit. Then, makikita nyo dito sa pinakataas, may nakalagay na confirm. Click nyo yung confirm. Ayan, pag na-click nyo yung confirm guys, scroll nyo lang ulit pababa. Then, dito may check na siya. So, makapag-proceed na tayo. Click nyo yung proceed. Dito guys, makikita nyo dito yung details of your consolidated loan. Dito, pag once na nakapag-down na kayo ng 10%, yung 657.49 pesos, ang matitira na lamang is the 90%. So, ang 90% na iyon is ito yung 5,907.36 pesos. Then, scroll nyo pa ulit pababa. Yan, so screenshot lang natin para lang may copy tayo if ever hindi i-email ni SSS yung schedule of payments. So, ito na yung schedule of payments guys. Ito yung date kung kailan kayo magbabayad at saka ito na yung due date. Then, take note dito sa due date, kung lumagpas kayo niyan, may penalty pa rin yan. Then, dito sa amortization amount, ito yung monthly natin. Ayan. Then, magkano yung interest niya dahil may interest itong 10% or 10.47% per annum. Makikita nyo yung interest. So, yan yung interest niya. And then, the principal, 5,900 plus. Ito yon, the remaining. Then, scroll natin pababa. Then, may important reminders din dito, guys. Nakalagay, late payment of the monthly amortization shall be charged a penalty of 1% per month after its due date until fully paid. Ayan, so kung sasali kayo dito, make it sure na hindi kayo malilate ng pagbabayad dahil pag once na malilate kayo pagbabayad dito, may 1% per month din yung penalty. Guys, pag sure na kayong mag-apply kayo dito sa loan penalty condonation, click nyo lang itong submit. And then click yes. Ayan, sabi dito, you have successfully submitted your SSS Conso loan. Your loan account number is, ayan, so ito na yung loan account number natin. Then, screenshot natin yan para may copy lang tayo. Ito yung payment reference number. So,